Hello! What's up, what's up? Magandang araw po sa ating lahat. At iyon, ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw na ito, bakit nga ba kailangan mag-focus sa ating negosyo or sa anumang ating ginagawa? So kung interesado ka sa mga ganitong video, ay samahan niyo po ako hanggang matapos ito. At nang malaman niyo nga ba kung ano ang mga sekreto ni Ate Angels sa kanyang pagtatrabaho. So ako nga po pala si Ate Angels ng Taytay Rizal, isang mananahi at isang negosyante. Ha? So, yun, bakit nga ba kailangan nating mag-focus sa ating trabaho o sa ating ginagawa? So, bago nga po pala lahat, ako may kwento muna. Siyempre, tayo po ay nagtatrabaho. Aba, ay napakaraming mga kung ano-ano dyan sa paligid na istorbo sa ating pagtatrabaho, lalo na sa social media. Aba, ay pag ako'y napapunta na nga ng TikTok, hay, 2 oras na ako doon nakababad. Aba, ay di na-hook na ako doon. O kaya naman, napapunta ko sa YouTube. Naku, ay sus ko. Buti ba naman kung ang napupulot natin doon ay magaganda ang value. Ay minsan naman, ay puro wala din lang. At puro kung ano-ano lang din. Ang mga walang kwentang napapanood. Okay? Kaya, yun. Dahil doon sa mga ganong mga pa-scroll-scroll sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, may Instagram pa. So, nauubos yung 4 na oras hanggang 6 na oras sa ganong sitwasyon. Kaya ngayon, ay pinipilitan ni Ate Angel na hindi na ganon katakaw mag-scroll-scroll. Umupo ko sa trabaho. Napakarami ko talagang trabaho. Pero pag napaharap nga naman sa cellphone, ayun, ay tunay na pa-scroll-scroll din. So, yun. At ang masasabi ko lang ngayong oras na to ay talagang kailangan mangako sa sarili na iwasan or bawas-bawasan ang pag-scroll sa social media. O kaya naman, yung mga panonood ng TV, ay hindi naman sa bagay hindi ako nanonood ng TV ngayon. Hindi na uso yung TV sa akin ngayon dahil nga busy sa trabaho. So, yun. Yun ang ating kwento ni Ate Angel na ngayon, ang pagtatrabaho ko ay sadyang focus na. Aba, mahirap nung lagi kang maraming pinapasahod, tapos kulang naman ang benta, di ba? So, kaya kailangan ay focus-focus na. So, yon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay bakit nga ba kailangan mag-focus. So, epektibong paggamit ng oras. Epektibong paggamit ng oras. Kasi, ang oras ay ginto, di ba? Kasi sabi nga, time is gold, ay kailangan natin pahalagaan yung ating oras sa maghapon. Kahit man lang yung mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, at least tayo ay focus sa pagtatrabaho. Unang-una, gamitin natin ang wasto. Sabi nga natin, ang oras ay ginto. So, yon. Unang-una na talaga dyan sa paggamit ng oras ay ang bawal ang paliban-liban. Bawal mag-procrastinate. Ay puro kaliban, puro mamaya na, ay bukas na, ay malamang wala tayong matatapos sa trabaho. So, wag nating ipagpaliban ang kaya nang gawin ngayon. Kung kaya mo na ngayong gawin, ay gawin mo na ngayon, huwag mo nang ipagpabukas pa. Kasi nga, ang oras ay hindi na natin kayang ibalik. Pagka once na natapos na, at nagdaan na, ay hindi natin kayang ibalik yun. Kaya sayang yung oras. Kaya bawal mag-procrastinate, paliban-liban, patamad-tamad, ay bawal. Lalo na kung kinagnegosyo, bawal yun. Kung kaya na ngayon, tapusin mo na. Okay? Kalidad ng trabaho. So, paano nga ba natin bibigyan ng kalidad ang ating trabaho kung dahil nga tayo ay nag-scroll na sa Facebook ng 2 oras, ay nandiyan na yung kukuha ng order. Bibilisan na natin ang paggawa. Dahil wala ng oras. Dahil tayo ay nag-Facebook na, nag-TikTok na, nababad na doon sa social media. So ngayon, nandiyan na yung kukuha ng order, hindi pa tapos. So ang gagawin natin ay madadali natin. Bibilisan na yung paggawa. Ang mangyayari, wala ng kalidad. So importante pa naman sa isang produkto ang kalidad. So, yon. Ang kalidad ng trabaho ay importante. Kaya ang oras ay mahalaga para yung kalidad ng trabaho mo ay maging maganda. Hindi ka nagmamadali matapos
ang order o ang isang iyong ginagawang produkto dahil pag nagmamadali, ang kalidad yan ay bababa na. Okay? Pag-iwas sa stress sa pagtatrabaho dahil nga hindi tayo nakapokus, abay edi hindi mo matatapos ang trabaho sa oras, ay stress na. Okay? Stress na. Ay sus, tayo pag nagninegosyo tayo laging stress, malaking problema yan. Hindi ka na rin matutulog. Dahil kulang yung oras mo sa pagtatrabaho, ay di stress ka na ngayon kung paano mo susolusyonan na matapos na ura-urada. Yun. Kaya para makaiwas sa stress, ay di ang oras ng pagtatrabaho ay ilagay sa tamang lugar. Yun. Ang negosyo kasi natin, kaya kailangan pukusan para sumulong. Kasi pag hindi natin yan pinukusan ng ating pagtatrabaho, malamang yung ating negosyo, hindi na yan aangat pa. Mananatili ka na lang kung nasaan ka. Kaya kailangan yung focus para maging yung takbo ng negosyo natin, angat. Kahit kunti naman Hindi naman kailangan na ngayon bukas lago na kagad. Siyempre walang ganun. Kailangan talaga unti-unti lang yung pag-angat. Kaya yung focus sa trabaho ay ibigay natin. Ayun. Para ang ating sarili ay umunlad. O, di ba? Diyan natin sa pag-focus sa trabaho, nandyan yung uunlad tayo. Sa sarili mo, mapapaunlad mo yung sarili mo kasi ang sarili mo ay mabibigyan mo ng oras para sa ibang bagay. Yung sarili mo, mabibigyan mo ng oras para sa ibang bagay, sa pamilya, okay? Makapagpahinga ka din, okay? Kasi yung oras mo hindi hahaba ng ganun kahaba kung nakapokus ka sa trabaho mo, ang trabaho mo ay matatapos mo sa oras. So, kaya ang focus ay isang mahalagang sangkap para sa tagumpay at kasiyahan sa anumang aspeto ng ating buhay. Yun. Ang focus ay mahalaga para sa aspeto ng ating buhay. Kaya, ang maipapayo ko talagang malupit ay huwag magpaliban-liban. Pag ang trabaho ay trabaho, tapusin na pagkayang tapusin. Yun. At tayo nga pala ay katulad ng sinabi ko kanina, si Ate Angel isang negosyante. Tayo ay may Shopee store, ang Aberi Sangko. At ang ating mga store dito sa Taytay Rizal ay located sa Taytay Bag Pichangue, stall number 47222475. So, yun, pwede nyo bisitahin ang ating mga store para sa ating mga ilulunsad na mga damit. Okay, so ang titinda natin ay mga ginagamit ng mga bridesmaid, mga pangkasal. Yun. At malapit pa tayong maglunsad ng iba't iba pang ginagamit sa mga wedding entourage. Kasi gusto ko magkaroon din kami ng mga package. Halimbawa, isang package ay 50,000, nandun na lahat ang damit ng babae at lalaki, pati bata. Okay, pati mother of the bride, mother of the groom, nandun na lahat. Isang set na yun, kasama na din yung mga robe. So, yun lang sa araw na to, ang vlog natin, Angel. Kaya, kung nakarating ka sa dulong ito, malamang maswerte ka. At least may napulot tayo, may napulot ka nga ba? So, kung nakarating ka sa dulong ito, pakilagay mo nga dyan kung saan location ka meron at kung ano palang pwede mong isuggest kay Ate Angel na pwedeng pag-usapan sa mga susunod pa nating vlog. Aasahan mo, may kasunod pa to. Okay, bye-bye. God bless. Thank you.